Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Laetare Sunday, Linggo ng Kagalakan. Bakit dapat magalak? Sapagkat kahit papaano, malapit na nating alalahanin ang mga mahal na araw. Ang bawat araw na pinagbuhusan ng ating Panginoon ng kanyang dugo, ng kanyang pagpapakasakit, paghihirap, ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya nga mahal na araw, tinubos ng dugo ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan. At ito ang gugunitain natin sa mahal na araw. Sa Ebanghelyo, narinig natin kung papaanong ang isang lalaki na pinanganak na bulag sa kapangyarihan ni Jesus nakakita. Ipinanganak na bulag sa buong panahon na yon, ang kanyang mundo nababalot ng dilim. Ni hindi niya nakita o nasilayan man lamang ang kung ano ang ibig sabihin ng liwanag. Sa kanyang buong buhay, dilim ang kanyang halos naging mundo. At naririnig niya ang tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng mga tao na naglalakad sa lugar kung saan siya nandoroon para mamalimos. At sinasabi niya sa kanyang sarili, kapag ako'y nagkaroon ng pagkakataon, hihingin ko kay Jesus na yan ang biyaya upang ako'y makakita. At nagkaroon nga siya ng napakagandang pagkakataon na ito. Sabi ng Ebanghelyo, minsan si Jesus ay naglalakad malapit sa kinaroroonan nitong lalaking ipinanganak na bulag. At hindi na kailangan pang magsalita ng bulag. Hindi na niya kinailangan pang makiusap kay Jesus. Sapat na makita siya ni Jesus na bulag. At agad si Jesus ay lumura at doon sa kanyang pinaglorhan, humugis ng putik at inilagay sa mata ng bulag. At sinabi doon sa bulag, magpunta ka doon sa deposito ng tubig sa Siloe, maghilamos ka roon. At ganun nga ang ginawa nitong lalaking bulag. Tinulungan siya ng ibang tao para makarating doon sa deposito ng tubig at doon naghilamos. At pagkatapos, siya'y nakakita na. Salamat sa Diyos. Nagtaka ang mga tao. Di ba ito yung dating bulag na namamalimos dyan sa tabi ng daan? Di ba ito yung dating bulag na halos ipinanganak na bulag? Anong nangyari at nakakita na siya? At nagtalo-talo pa nga yung mga tao, di ba? Pero ipinatawag ng Pariseo itong dating bulag. Anong nangyari? Bakit ka nakakakita na ngayon? Merong isang tao na nagsabi sa akin matapos napahiran ako ng putik sa aking mga mata na maghilamos ako doon sa deposito ng tubig sa Siloe at pagkatapos ko maghilamos ako'y nakakita na. Pero hindi masaya ang mga Pariseo sapagkat malakas ang kanilang pakiramdam na ang nagpagaling sa taong ito ay si Jesus. At galit sila kay Jesus. Hinahanapan nila ng mali sa mga sasabihin at sa mga gagawin itong si Jesus
Kaya nalaman nila nung pinagaling ni Jesus ang dating bulag, araw ng pamamahinga, bawal magpagaling ayon sa batas. Kaya meron na silang isang pwedeng ibato kay Jesus, bakit ka nagpagaling sa araw ng pamamahinga? At muli, tinanong ang dating bulag, ikaw, ano sa tingin mo, sino ang nagpagaling sa'yo? Ano ang masasabi mo sa kanya? At nagsalita ang dating bulag, sa tingin ko po, siya'y isang propeta. At lalong uminit ang ulo ng mga Pariseyo. Ipinanganak kang bulag? Ipinanganak kang makasalanan? At ikaw pa ang magtuturo sa amin? At pagkatapos nun, itiniwalag nila ang dating bulag. The price of confessing our faith to Jesus. Kapag ipapahayag natin ang katotohanan ng turo ni Jesus, ang magiging kapalit, matindi, pagkakatiwalag. Sumasampalataya ka ba kay Kristo na Panginoon at Diyos? Tanong ni Jesus sa lalaking dating bulag na kanyang pinagaling. Sino po ba siya? Hindi ko siya kilala. At ang sabi ni Jesus sa dating bulag, siya ang nakikipag-usap sa iyo ngayon. Nakita mo na siya. Siya, si Jesus. At ipinahayag ng dating bulag ang kanyang pananampalataya. Sumasampalataya po ako, Panginoon. Isang kwento ng pagpapagaling. At dahil pinagaling ni Jesus at nanindigan ang dating bulag na ang nagpagaling sa kanya ay si Jesus, at hiningi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka ba sa akin? Opo, sumasampalataya ako sa iyo, Panginoon. Nakamit niya ang tunay na kaliwanagan. Kung ipinanganak siyang bulag at binalot ng dilim ang kanyang mundo, sa biyaya ng Diyos, siya'y naliwanagan. Dati, bulag, ngayon, nakakakita na. Hindi ka naman bulag, pero maaaring masabi, nabubulagan, nadidiliman, namumuhay sa kasalanan. Kailan kaya mangyayari na masasabi natin, ako'y dating bulag? Dati, nabubulagan ako. Dati, nadidiliman ako. Noon, namumuhay ako sa kasalanan. Pero sa biyaya ng Diyos, naliwanagan ako. Sa biyaya ng Diyos, nakita ko na ang kung ano ang mabuti.
sa biyaya ng Diyos, ako'y pinagaling. Mga kapatid, sa banal na misa, hingin natin sa Diyos ang biyaya na tayo'y kanyang pagalingin sa ating mga pagkabulag, pagalingin sa ating hindi magandang pamumuhay, pagalingin sa ating mga karamdaman. At mangyayari lamang iyan kung kikilalanin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen.